In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Bakit po ba ang Macarius ay pagdideklara that you are super blessed in your spirit, in your soul, and body? Kompletong pagpapala mula sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. At kung kayo po'y bago sa ating YouTube channel na ang pangalan po ay The Master Teacher BS, that is Road to 1,000 subscriber. As of today, ang ating pong subscriber ay, look at that, 982 subscribers. Kaya konting-konti palakpakan natin si Lord. Konting-konti na lang po talaga ay magpapapansit na po si Mayor. si Mayor. Alright mga kapatid? So please, ipasubscribe nyo rin po yung mga mahal sa buhay. Malay po ninyo, ang mensaheng ito pala ay para sa kanya at pag narinig niya ito, ay mapagpapala siya at mabubuhayan siya sa salita ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Alright, so let's begin our lesson entitled Perfect Love That Casts Out Fears. No, sabi nga po natin, perfect love. Yan, take note po hindi lang basta love, kundi ano daw, perfect love. Yun ang nagtatanggal ng lahat ng mga takot. And that is what we call God's love for us. Yun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi may mga nagsasabi na, mahal ko naman si Lord, no? Pero bakit kahit na mahal ko si Lord, natatakot pa rin ako na sumunod sa Kanya ng buo, di ba? Na magbigay sa Kanya ng kusang loob, na natatakot akong maglingkod or i-give up yung buhay ko para sa Kanya. Bakit kaya? Kasi baka wala pa sa Kanya ang perfect love or ang love ng Diyos. Can you hear amen? Sabi ng ating verse, 1 John chapter 4, verse 18, sabi po diyan, there is no fear. Sabi nga natin, no fear. Walang takot. Saan daw po? In love. The Greek word is agape. Because perfect love drives out all fears. So then, love has not been made perfect in anyone who is afraid. Because fear has to do with punishment. So nakita niyo po yan? Ang lahat pala ng merong perfect love ng Diyos sa kanyang buhay, hindi na natatakot. Ang mga natatakot naman, sabi po ng contrast, ay hindi po pinananahanan ng love na ito. Kasi natatakot sila saan? Punishment. Sabi nga po natin, punishment. Yung parusa, di ba? Parang sa mga magulang po natin, di ba? Ang mga magulang natin ay pag dinidisiplina tayo, hindi naman po yan parusa kundi disiplina. Tama ba mga kapatid? Kasi nga po, mahal tayo ng ating mga magulang. At the same way, ang ating Diyos din po ay dinidisiplina po tayo at binibigyan niya tayo ng kanyang perfect love. So, today, let us answer the question. Next po, what is the meaning of perfect love that casts out fears? No, ano nga po bang ibig sabihin, Pastor, pag sinabing perfect love casts out fear? It is helpful to look at the surrounding verse ng 1 John chapter 4 kung nabasa nyo na po ito ng buo para makita natin yung mga key insights of this passage. In verse 7, if you're going to look back, wala nga po dyan, love is from God. No? Ang pag-ibig ay galing saan? Sa Diyos. So, in verse 8 to 9, and we find that God is love. Kaya nga po pag nagmamahal tayo, ibig sabihin sa Diyos tayo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. And we are reassured that God's love in us, in verse 16 naman po, kung tatalon tayo doon, that He told us to rest in His love. No? Manahan tayo sa pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Kaya nga po binanggit kanina, doon sa 1 John 4:18, yung binasa natin, sabi doon, perfect love cast out fears. No? Kapag nasa sa iyo na ang kompleto at ang mature na pag-ibig ng Diyos, hindi ka na matatakot. So anong ibig sabihin po nun? In other words, love is a fundamental characteristic of who God is. Ibig sabihin po, lahat ng ginagawa ng Diyos sa tao, no? Ito po ay impelled and influenced by His love. Do you believe that? Amen po ba? Lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin, ito yung nagbubunsod dahil sa kanyang pagmamahal sa mga tao. Nararanasan niyo po bang mahal kayo ng Diyos? Amen po mga kapatid? Amen. At ang word po na ginamit po dyan ay ang word na agape. Sabi nga natin, agape.
Yan. No, alam na natin yung agape. It is unconditional love, sacrificial love. It is the love that comes from God. Can you hear amen? Amen. Kaya kung ito pong love na ito ay nasa atin, no? Ang love na ito, ang gusto lamang palagi ay ang mapabuti ang iyong minamahal. You get that, mga kapatid? Hindi kahit na walang kapalit, walang bumabalik, bigay ka ng bigay, pero walang bumabalik, okay lang yon. Bakit? Ang pagmamahal na nasa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y walang iba kundi ang agape kind of love. Can you hear amen? Amen. And in verse 18 again, let's read that. Sabi, 1 John 4:18, there is no fear in love or agape, because perfect love drives out all fear. So then, love has not been made perfect in anyone who is afraid. Hindi pa raw perpekto ang pag-ibig na yan pag natatakot ka. Bakit? Because fear has to do with punishment. Para maintindihan natin ito, let's go back to the context. Ang verse 17, sapagkat verse 18 po yan. Akyat tayo sa taas ulit. Look at this. Sabi dyan, love is made perfect in us in order that we may have courage on the judgment day. And we will have it because our life in this world is, look at that, is the same as Christ. Sino yan? Si Jesus Christ. No? So pinapaliwanag dito na kapag perpekto na pala ang pag-ibig na nasa atin, agape kind of love, we have the courage. Meron tayong pag-asa pagdating ang Judgment Day. Sabi nga natin, Judgment Day. Ang lesson po na ito ay nakapaloob po sa eschatology at dito po nakapaloob yung mga end times na mga pangyayari pag ang Panginoon po ay bumalik na sa ating pong mundo. Ibig sabihin po nun, darating na po ang Panginoon at mangyayari ang rapture. Sino pong naniniwala sa inyong rapture? No? Na kayo ay dadagitin muna ng Diyos at dadalhin sa langit bago dumating ang 7-year tribulation. You get that, mga kapatid? At pagkatapos po nun, ang Diyos po ay bababa sa lupa for 1,000 years. Maghahari po siya dito sa mundong ito. At pagkatapos po nun comes the Judgment Day. Sabi nga po natin, Judgment Day. Yan. Sa Judgment Day po, dalawa po ang mangyayari. Ang mga hahatulan ay yung mga mabubuti. So habang Judgment Day ang nangyayari, sa langit, kinokoronahan yung mga mababait. Kinokoronahan yung mga anak ng Diyos. Sino po ba yung mga anak ng Diyos dito? Taas nga kamay, may korona po kayo sa Panginoon pagkat tinanggap nyo siya. At kung nagdadala pa kayo ng kaluluwa, dagdag na korona po yan para sa Diyos. And at the same time, mayroon din pong mga hinahatulan doon naman po sa impyerno. Kung sa langit ay may coronation night or day, meron naman pong paghahatol sa impyerno. Sino po yung mga yon? Sila po yung mga tumanggi sa ating Diyos na buhay. Sabi ko nga po, hindi po mapupuntang isang tao sa impyerno dahil masama siya. Mapupunta ka lamang doon kung tinanggihan mo si Kristo na tagapagligtas ng mundo. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya dapat po ay paghandaan natin ang Judgment Day na to. Sa tingin po ninyo, saan ka mapupunta? Sa langit o doon sa kabila? Sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Bakit kayo pupunta sa langit? Dahil kay Jesus Christ. That is a safe answer and the very best answer. Amen po ba? Amen. Sa ating buhay, marami pong kinakatakutan ang tao. And we call that phobia. Yan, sabi nga natin, phobia. Yan. At sabi po ng mga eksperto, there are 500 named phobias, no? Sa ating pong mundo. Biruin nyo po yan, 500 na kinakatakutan ng mga tao, no? So, ang tawag nga po dun sa fear of fear is phobophobia, no? Meron palang takot sa kinakatakutan, no? Takot na kinakatakutan pa. So, ibig sabihin, grabe talaga. Ibig sabihin po nun, ang tao ay maraming dahilan para katakutan. Pero, ang tunay po na nakakatakot ay yung araw ng paghuhukom. Tama ba mga kapatid? Bakit? Kasi una, hindi alam ng isang tao kung ano ang mangyayari sa kanya. Langit ba siya o impyerno? Kayo ba? Tatanungin ko ulit kayo. Pag bumalik ba ang Panginoon, kayo po'y pupunta sa langit o doon sa kabila?
Langit. Amen mga kapatid? Sigurado kayo. Pasalamat tayo sapagkat naturuan tayo ng salita ng Diyos. Alam na natin, langit tayo pagdating ni Kristo. Can I amen? Pero yung mga wala pong alam, sila po'y natatakot doon po sa judgment. Why? Malinaw po, next po, na ang turo ng Biblia ay ang tao, the person without Christ is what? Under judgment, hell, or eternal death. Kaya talagang nakakatakot. No? Ang impyerno po ay totoo. Akala nila ay parang drawing lang at parang depiction lang ng kahirapan. Totoo po ang impyerno. Can I amen? Kaya kung ikaw ay hindi siguradong pupunta sa langit, dalawa lang ang pupuntahan natin. Doon sa kabila, doon sa hell or impyerno. And many people has plenty to fear. But once a person is in Christ, look at that, the fear of judgment is gone. Wala na. No? Bakit po? Sapagkat tayo po'y pinagbati na sa ating Diyos. Hindi nagalit ang Diyos sa atin. Sabi sa katabi, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Saan galit ang Diyos? Sa kasalanan na nasa tao. Alisin mo ang kasalanan sa tao, mabango ka na at mahal ka pa rin ng Diyos na buhay. Kinari, amen? Kaya nga lagi tayong humihingi ng tawad at nagpapalinis sa ating Diyos na buhay. No? So, ang isang tao na may Kristo ay pupunta sa langit dahil nasa kanya ang buhay na walang hanggan at nasa kanya ang ating Diyos na buhay. Ito'y walang iba kundi si Kristo. Kaya po, kung totoong anak ka ng Diyos, no? Totoo ba bang anak tayo ng Diyos? Hindi ka natatakot mamatay. Can I amen? Hindi tayo naghahanap ng kamatayan. Sige nga, papatayin kita. No? Hindi eh. Dumating man ang kamatayan na hindi natin inaasahan, pumikit ang ating mata, nagpantay ang ating paa, Lord, alam ko, sigurado ako, dahil sa iyong mga pangako, uuwi ako sa langit. Period. Can I amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Kasi meron tayong kasiguraduhan na tayo po'y pupunta sa langit dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Look at this. 1 John 5:11. Sulat mo ito at kabisaduhin. And this is the testimony. What is that? God has given us what? Look at that. Eternal life. Sino nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Si God. And this life, look at this, is in His Son. Ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sino po yun? Si Jesus Christ. Therefore, verse 12, He who has the Son has life. Look at that. Kung si Kristo ay nasa iyo, meron ka daw ano? Buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. At yung kabaliktaran, he who does not have the Son of God does not have life. No? So, kung ang verse na ito ay pinaniniwalaan mo at may ganito kang paniniwala, talagang sigurado ka, Lord, kahit kunin mo na ako, nasa akin si Kristo, uuwi ako sa langit. Tama ba mga kapatid? Pero, kung hindi mo alam ang verse na ito, kakabaka-baka. Langit kaya ako pupunta? O baka dun sa kabila. Alam nyo, ayoko banggitin yung kabila, yung impyerno, kasi wala naman tayong puwang doon. Kinari, amen? Sapagkat dapat ang lahat ng mga tao, di ba, for God so loved the world, mahal ng Diyos ang lahat ng tao at ang nais niya ang lahat ng tao ay mapunta sa langit. Kinari, amen? So choose heaven, choose life, choose Jesus. Sapagkat pag nasa iyo si Jesus, nasa iyo na rin ang buhay na walang hanggan. Langit ang ating pupuntahan. Shout amen. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. So, the fear that perfect love cast out is the fear of judgment. Kaya po, pag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na, it drives away our condemnation. Inaalis ng Diyos yung takot natin. Saan? Takot sa impyerno, takot sa kamatayan, takot sa mga mumu o maligno, sa mga masasamang espiritu. Bakit? Kasi nandyan na ang ating Panginoong Jesucristo. As a matter of fact, dapat maintindihan natin that God's judgment fell on Jesus Christ. Ang lahat ng paghatol ng Diyos sa tao, sa mundo, ay napunta kay Kristo. Amen po ba, kapatid? Nung si Kristo po ay dumanak ang kanyang dugo, lahat ng kasalanan ng mundo by virtue ay sinipsip ng dugo ni Kristo. Kaya nga po nung siya'y nakapako, hindi makatingin ang Ama sa kanya. Bakit? Dahil ba ayaw na siya ng Ama? Hindi.
dahil ang kasalanan ay tangan-tangan niya sa kanyang katawan. Can you hear amen? Ikaw sana ang napako. Pero dahil si Kristo ang napako para sa atin, kinuha niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Can you hear amen? Isaiah 53 verse 6. Look at this. Sabi diyan, all of us were like sheep that were lost, each of us going his way, but the Lord made the punishment fall on him. Kanino? Kay Kristo. Look at that. The punishment all of us deserve. No? Para tayong mga tupang ligaw. Hindi natin alam saan ba tayo pupunta. Hindi natin alam sino bang mag-aalaga sa atin. Hindi natin alam sino bang magpapakain sa atin ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi tayo po'y condemned for punishment. Paparusahan tayo para mamatay. Pero buti na lang si Kristo, inako niya. The Lord made the punishment fall on Him. Bumagsak sa Kanya. Tinangan niya sa Kanyang balikat ang parusa that is deserving na dapat para sa atin. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? Kaya talagang ang pag-ibig ng Diyos ay tunay po na malalim para sa atin. Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Can I hear amen? 1 John 2 verse 2 says, look at this. He, si Kristo, is the payment for our sins. Not only for our sins, but also, tingnan mo for the sins of the whole world. Buong mundo po ang kanyang tinubos. Hindi lamang para sa mga Hudyo, hindi lamang para sa mga Hintil, kundi pawang para sa Hudyo at mga Hintil. Mga mababait at mga hindi mababait. Ang lahat ng tatanggap kay Kristo ay binigyan ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? So bakit natin ito pinauulit-ulit? It is a matter of decision kung saan ka pupunta. Sa langit ba o doon sa kabila, sa impyerno? Kailan ka pupunta sa langit? Pag nasa iyo si Jesus. Pero pag tinanggihan mo si Jesus, sigurado, pabulusok ka sa impyerno. Bakit? Sabi ng verse, walang kapatawaran ang iyong kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Can you hear amen? Dapat alam na alam natin yan. Pero maganda ang pangako ng Diyos. John 3:16 ang kabisado natin, pero mas maganda yung kasunod. John 3:17, look at this. For God did not send His Son into the world to condemn the world. No? Hindi pinadala si Kristo rito para sabing masama kang tao. O late ka na naman. Hindi ka na naman nagbigay sa Panginoon. O hindi ka na naman naglilingkod. Hindi po. Hindi niya kinukundina ang tao. Anong kanyang ginawa? But to save the world through Him. Amen po, mga kapatid? No matter is your status, no matter kung ano man ang iyong kalagayan, mahal ka ng Diyos. At siya'y dumating sa mundo para iligtas ka dahil kay Kristo. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Ituloy natin sa verse 18. Ito, tingnan nyo po Pag nagbasa ka ng John 3:16, ituloy mo sa 17. Ituloy mo pa sa 18. Mas malalim. Look at this. Whoever believes in Him, look at that, is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already. No? Ibig sabihin, may hatol ka na, may sentensya ka na, buhay ka pa, tinanggihan mo si Kristo, may hatol ka na. Ano yon? Impyerno. Bakit? Kasi tinatanggihan mo siya na nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Look at the continuation. Because he has not believed in the name of God's one and only Son. Kanino? Kay Jesus. Kaya grabe din pala, no? Pag hindi naniniwala ang iyong mahal sa buhay kay Kristo, ikaw din ay mananagot. Bakit po? Kasi hindi mo ipinapakilala na may Kristo pala na nagliligtas ng kanyang kasalanan. Can you hear amen? All they have to do is believe. Bakit? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Paano sila mapupunta sa langit kung hindi mo sila binabahagi na ng salita ng Diyos? Or kung may kakayanan ka man na dalhin sila, pinapabayaan mo lang, nak, sama ka sa church? Ayoko. O sige, bahala ka. Di ba? Samantalang kung pwede nga lang ay talian mo, di ba? At dalhin mo at bitbitin sa church sapagkat napakahalaga ng iyong kaluluwa para sa Panginoon. Can you hear amen? Can you consider that na mahalaga sa Diyos?
Amen po mga kapatid. Kaya hindi po masama kami po na kay bunga po ng aming na mami, no? Na talagang pag kami po ay magsisimba doon sa kabilang pananampalataya, talagang ang gagawin niya ay lalabahan niya ulit yung damit namin, babasain niya para hindi kami makaalis. Bakit? Ang gusto niya ay sumama kami sa Christian church. Amen mga kapatid? At tingnan nyo nga po, kami po ang bunga ng kanyang pagtsatsaga na kami ay dinala sa gawain ng Panginoon. At ngayon, lahat kami magkakapatid ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Ang huli na lang po namin si Daddy, no? Butingat na, hindi namin buti, nagkasakit siya. Nung nagkasakit kasi siya, syempre, kinuha siya ng Lord sa pahiga. Di ba? Ayaw mo kunin sa patayo, pahiga. Oh. Nung siya'y nakahiga na lang, sinishare na namin, pupunta ka ba sa langit? Bakit ka pupunta sa langit? Jesus. Oh, dahil ako kay Jesus. Amen mga kapatid? Are you still with me? Kaya sabi sa katabi, pagtyagaan mo ang iyong kapamilya. Amen po mga kapatid? Not unless ayaw mo silang magkita-kita kayo sa langit. Amen po mga kapatid? Pero wala pong magkakapamilya na ayaw magkita-kita sa langit. Kaya brothers and sisters, hayaan mo sila na makarating sa gawain ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Are you still with me mga kapatid? Because those who do not believe in the name of Jesus will not be saved. Sabi po ng verse na iyan. Amen? Next po, sabi dyan, the only person who must fear judgment is who? Sino? The one who rejects Jesus Christ. No? Matakot ka, lalo na sa mga tao na pinagtatawanan ang ating Panginoong Kristo. Pinagtatawanan ang mga ganitong gawain. Born again. No? Well, sige, magtawa ka, pwede. Pero ang huling halakhak ay nasa Panginoon. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya huwag nating baliwalain na kapag tayo po'y inaaya sa mga ganitong gawain, di ba, paunlakan naman natin. Tama ba mga kapatid? Minsan nga sa birthday yan, hindi ka nakakatanggi. Sa mga binyagan, sa mga kasalan. Tama ba mga kapatid? Pero dito po, sa gawain ng Diyos, dapat mas lalo na hindi mo ipagpaliban ang gawain ng ating Diyos na buhay. Can you amen? Sapagkat dito ay makakarinig ka ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Shout, amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Sa lahat ng tumanggap kay Kristo, wala nang katakot-takot. Amen ba, mga kapatid? Natatakot pa ba kayong mamatay? O yan, may mga kapatiran po tayo dito. Yan, mga sila nanay, nung nabautismuhan, nanay Abarientos, nagpatotoo siya. Lord, pwede mo na akong kunin. Bakit? Kasi nakakilala na ako sa iyo. No? Amen ba, mga kapatid? Amen. Kasi may kasiguraduhan ka, tiyak ka, hindi mo tinanggihan si Kristo, kaya langit ang iyong punta. Amen, mga kapatid? Walang katakot-takot. Tatanungin kita ulit, takot ka bang mamatay? Amen? Pumalakpak nga pang hindi takot mamatay. Hindi tayo naghahanap ng kamatayan, ha? Pero kung dumating man, Lord, sige na. Pupunta ako dyan sa langit. Amen po mga kapatid. Bakit hindi tayo natatakot? Next po, because the phrase, do not be afraid, appears 365 times in the Bible. Anong ibig sabihin? It is a daily reminder from God that every day we have the courage, not fear. No? Pinapalakas lagi ang loob mo. Araw-araw. Ilang araw ba sa isang taon? 365. Look at that. 365 na nasulat sa Biblia. Hahanapin mo lang. Sinasabi lagi sa iyo ng Diyos, anak, huwag kang matakot. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Day 2, anak, huwag kang matatakot. Day 3, huwag kang matatakot. No? Hanggang sa 365 na yan, lagi tayong pinapaalalahanan, huwag kang matatakot. Can you hear amen? Bakit hindi ka dapat matakot? May pangako. Sabi nga natin, pangako. Di ba masarap yon na hindi ka na nag-aalala, hindi ka natatakot kasi may ipinangako. Tama ba mga kapatid? Sabi nga nung kanta, si Kristo ang pangako na ipinako, umako sa sala natin. Amen mga kapatid? Siya ang pangako na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo natatakot. Ano ang pangako? Romans 8:38 hanggang 39. Sabi rito, sabi ni Apostol Pablo, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present
nor the future, nor any powers. 39, neither heights or depth, nor anything else in all creation. Look at that. Will be able to separate us from the love. Anong love yun? The agape love of God that is in Christ Jesus our Lord. Look at that. Kumbinsido si Pablo, walang sino man makakapaghiwalay sa iyo sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Binanggit dito, neither life nor death. No? Kamatayan man ay hindi tayo mapaghiwalay. Hindi mo ako matatakot. Bakit? Kasi kamatayan man o buhay, hindi kayang makapaghiwalay sa akin, sa Panginoon. Can you hear amen? Gutom man o kabusugan ay hindi kayang makakapaghiwalay sa atin, sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen po ba? Mag-church ba ako? Hindi. No, mamaya wala akong kakainin. Natakot na sa gutom. Amen po mga kapatid? Brothers and sisters, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Sapagkat kahit makakain ka man ngayong araw na ito, oo, buhay ka ng isang araw. Tama mga kapatid? Pero kung ikaw man ay kunin ng Diyos na araw na yon, sapagkat hindi ka nakakain, buhay na walang hanggan ay makararanasan natin pag tayo ay nasa langit na. Shout amen! At nandun ang tinapay ng buhay, si Kristo. Amen mga kapatid? Hindi ka magugutom. Are you still with me? Kaya walang makakapaghiwalay. Are you convinced? Walang makakapaghiwalay kay Kristo. Amen po mga kapatid? Minsan nagtatampo lang na hindi naka-attend, no? O kaya hindi nadalaw. Sige, okay lang yan. Magtampo, pero bumalik ka. Sabi sa katabi, bumalik ka sa ating Panginoon. Can you hear amen? Kasi hindi ka mapaghiwalay sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. Romans 5:8, one of my favorite verse. But God demonstrate His own love. Ano yan? Agape for us in this. Paano niya pinakita? Look at this. While we were still sinners. No? Mabait ka na ba nun? Hindi pa eh. Sinner nga eh. Makasalanan ka. Hindi ka nga nag-church eh. Hindi ka nagbibigay. Hindi ka nagpupunta sa gawain ng Diyos. Look at that. But Christ died for us. Amen po ba mga kapatid? Mahalaga po ang verse na ito. Amen po mga kapatid? Hindi ka pa man mabait, mahal ka na ng Diyos. Kaya ngayon kinanta natin kanina, di ba? Good, good Father. Pinapasikat niya ang araw sa mga mababait at sa mga hindi masyadong mabait. Tama ba mga kapatid? Kasi mabuti ang ating Ama na nasa langit. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Isang bagay na hindi natin kayang gawin para sa ibang tao. Ano yon? Ang mamatay para sa iba. Amen po mga kapatid? Sino sa inyo ang handang mamatay para sa kanyang, tingnan mo ang katabi mo, handa ka bang mamatay para dyan? Hindi ko siya kilala, pastor. Handa po ba? Pakilista nga yung mga handa para may hasalang. Pero sa totoo lang walang gusto na mamatay para sa ibang tao. Can you hear amen? Handa ka bang mamatay para sa kaaway mo? Handa ka bang mamatay para sa mga hindi ka ibig-ibig? Yung pag nakita mo pa lang, sumasama ng pakaramdam mo. Handa ka bang mamatay sa mga pasaway? Magdala po kayo ng kaluluwa. Hello? Or, no? Handa ka bang mamatay para sa iyong kapamilya? Handa ba? O, at least sana, di ba? Anak mo, asawa mo. Handa ka bang mamatay para sa asawa mo? Ako, nag-away na, pastor. Amen po mga kapatid? Are you still with me? Pero look at this. Itong Kristo na ating sinasamba, hindi ka pa man mabait, namatay na siya para sa atin. Bakit? Para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At hindi ka matakot sa iyong buhay sa mundong ito. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Isaiah 41 verse 10. Ayan, isa sa mga dapat huwag kang matakot na verse. Anong sabi? Do not be afraid. Namnamin mo yan sa puso mo. Anak, do not be afraid. Lord, parang mali na yung nangyayari. Do not be afraid. Bakit? Pangako niya, I am with you. Let nothing terrify you. Tagalog, wag mong hayaan na takutin ka ng anuman. Amen ba mga kapatid? Saan ka ba natatakot sa mga bagay na yan? Huwag kang matatakot. Bakit? I will make you strong. And help you. Palalakasin kita, tutulungan pa kita. Grabe naman yun, no?
pinalakas ka na nga, tinutulungan ka pa rin. Bakit? I will protect you and save you. No? Pag ang Diyos lagi kang pinoprotektahan, hindi ka maaksidente. Amen mga kapatid? Pag ang Diyos lagi kang pinoprotektahan, hindi ka magugutom. Amen mga kapatid? Kung ang Diyos lagi kang pinoprotektahan, hindi ka mapupunta sa impyerno. Hawak ng Diyos ang iyong buhay. Can you hear amen? So do not be afraid. Sabihin sa katabi, huwag kang matakot. Kakampi natin ang Diyos na buhay. Shout amen. Heto pa, 2 Timothy, chapter 1, verse 7. And, for God has not given us, look at this, the spirit of fear and timidity. No? Sa Tagalog, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. At ano pa? Timidity. Ano po yung timidity, pastor? It is yung shyness. Nahihiya ka. Nervyos. Fearfulness. No? Natatakot ka. Bakit? Sabi diyan, hindi yun ang spirito ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nahihiya, natatakot para sa Diyos, espiritu ng demonyo yan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Why? Because fear can paralyze you. Pag natatakot ka, hindi ka na makakilos. Pag sinabi, sister, pwede ka bang mag-pray mamaya? Opo. Pero habang nandito sa stage, Panginoon, hindi na alam kung anong gagawin. Sa pangalan ng anak kong si Jesus, ayun, naging anak pa niya si Jesus sa sobrang kaba. No? Are you with me mga kapatid? Pag natatakot tayo, hindi tayo nakakagawa ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? At yung kanina po nagpakanta rito ay anak ko po siya. Siya yung panganay ko, si Anika. No? Lagi ko siyang pinapaalalahanan. Alam niyo po, pero nakita lang siyang confident na nakatayo dito, pero natatakot yan pag nakaharap na po sa inyo. Pero ang sinasabi ko lang sa kanya, anak, bakit mo ito ginagawa? At para kanino mo ginagawa? Pag nasagot mo yan, hindi ka na matatakot. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Pag sinabi mo, ginagawa ko ito para sa Panginoon, okay na. Amen po mga kapatid? Kasi maliman o pangit man ang kinalabasan, alam mo ba, ang anak ng Diyos ay kinakatuwa ng Diyos. Bakit? Sabi ng verse, palapakan natin ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, pinananahanan niya ang pagpupuri ng kanyang mga anak. Amen mga kapatid? Alam niyo yung pinananahanan, doon siya nakatira. Oh, hindi sinabing magandang boses o pangit ang boses. Ang mahalaga, binubukas mo ang bibig mo. Amen mga kapatid? Sinasabi mo, Lord, mahal kita. Lord, you're a good, good Father. You can do it again, Lord. Kaya mong gawin kung pinagpala mo ko ngayon. Kaya mo rin ulit akong pagpalain. Mahal na mahal kita, aming Diyos na buhay. Shout amen. Yan. Ang espiritu ng takot, hindi yan sa Diyos. Why? Because ang binigay niya sa atin is the spirit of power. Look at that. Love and what? Self-discipline. Verse 8, so you must never be ashamed to tell others about the Lord. No? Bakit ka nakatayo dito? Hindi po para sa tao. Tama ba mga kapatid? Kasi kung sa tao, i-judge ka nila. Hindi alam yung sasabihin. Mali. Pasensya na po, hindi po ako narito para sa tao. Ako'y naparito para sa Panginoon, para kayo ilapit sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi kung ang focus mo ay tao, lagi mo silang i-please. May kasabihan, nobody can please everybody. Amen po mga kapatid? Hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Buti na lamang po tayo ay naglilingkod sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Para sa Kanya ang lahat ng ating papuri at pagsamba at paglilingkod. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? So sabi ng verse, huwag kang matakot ay ipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Next po, sabi diyan, the spirit of fearfulness and timidity does not come from God. Do you agree with that? Agree po ba kayo mga kapatid? Because sometimes, yung spirit po ng fear, it overcomes us. No? Talagang pagtakot ka na, wala ka nang magagawa. No? Naka-freeze ka na lang, kinakabahan ka. Buti na lang, may burst tayo kanina. Amen mga kapatid? Kaya na nating labanan ang takot. Ano ulit yung verse na yon? 1 John 4:18, there is no fear in love. Anong love yon? Agape. Why? Perfect love drives out fear. No? Ano man ang kinakatakutan mo, all means all. Amen mga kapatid? Perfect love drives out all fear. Amen po ba mga kapatid?
kayang pawi ng Diyos anuman ang takot natin sa ating mga buhay. May mga kinakatakutan po ba tayo sa ating buhay? Ayon po sa aming pag-aaral sa Bible School, next po, may 3 kinakatakutan ang tao. Tingnan mo nga kung dito ka natatakot. Number 1, poverty. Tagalog, kahirapan. Sino sa inyo ang takot maghirap? Talaga? Kahit magsara ng tindahan muna at hindi kumita? Amen, mga kapatid? Ako, kailangan magbukas ako ngayon, Lord. Maghihirap kami. Marami akong bayarin. Tama, mga kapatid? Pangalawa, ano po yon? Sickness. Siyempre, pagka ikaw ay naghirap, wala ka na rin makain, nagkakasakit. Tama, mga kapatid? Pero kahit naman mayaman ka, meron ka namang tad ka ng sakit, karamdaman, natatakot ka pa rin. Tama ba, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Kasi yung ipon mo, imbis na pangkainan ninyo, napupunta sa ospital, sa mga gamot, natatakot ang tao. Ano yung pangatlo? Death. No? Bakit natatakot ang tao sa 3 ito? Ang common denominator nila, ang 3 ito ay nauuwi rin sa kamatayan. Siyempre yung death din yun. Tama ba, mga kapatid? Takot ang tao na mamatay. Are you still with me, mga kapatid? Kaya, kung ikaw ay natatakot, dapat panghawakan mo ang verse na 1 John 4:18. Ang sabi? Perfect love drives out all fear. Can you hear amen, mga kapatid? Amen po ba? Amen. So, sabi dyan ulit, no? 1 John 4:18, there is no fear in love or agape. Perfect love drives out all fear. So then, love has not been made perfect in anyone who is afraid. No? Kaya kung anak ka ng Diyos, natatakot ka pa rin sa paghatol, hindi mo pa nare-reach yung maturity. Sabi nga natin, maturity. No? Nung pag-ibig ng Diyos. No? Yes naman po, kasi pag bago ka lang sa Diyos, hindi mo kagad mararanasan at may apply na ikaw ay kaya magpatawad agad ng iyong kapwa. Tama ba, mga kapatid? Tama po, mga kapatid? Kailangan merong maturity. Sabi nga natin, let maturity. No? Ibig sabihin mo nun, ang dami mo pa rin mga hindi kayang i-give up sa Diyos. No? Lalo na yung buhay mo sa mundong ito. Anong mas masarap? Ang nasa bahay ngayon o nandito sa church? Pumalakpak nga pa nagsasabing, Lord, linggo para sa'yo. Sabi ng kumpare, pre, pasyal tayo sa SM. Libre ko na. Lord, mamaya ka na. Are you with me, mga kapatid? Hello? There should be maturity. No? Kaya mong i-give up yung mga magaganda at mga masasarap na bagay sa mundong ito, kapalit ang sakripisyo ng paglilingkod sa Panginoong Kristo. Amen po, mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Lahat naman po tayo ay kandidato at haharap sa kamatayan. Tama, mga kapatid? Sino ba sa inyo ang nagsasabing, basta hindi ako mamamatay? Meron ba rito? Walang makakapagsabi. Sabihin sa katabi, kandidato ka sa kamatayan. Pero wag kang matatakot. Bakit po? Next, the key to overcoming fear is what? The total and complete trust in God. Tama ba, mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos. Ang mga hindi takot na tao ay sino? Hindi sila takot sa kamatayan, hindi sila takot sa kahirapan, hindi sila takot kahit may sakit ako, naku, ibenta nyo na yung lupa ko, wala akong pampagamot. Huwag mo naman ibenta lahat, may mga anak ka pa. Tama ba, mga kapatid? Yun ang mga mababuait na mga magulang kung Lord, kunin mo ako mga payapa para yung mga anak ko ay hindi na rin mamroblema. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi may complete, total na pagtitiwala sila sa Diyos. Buong buo. Sabi nga natin, buong buo. Tatanungin kita, buong buo ba ang iyong pagtitiwala sa Diyos? Amen po ba? Sigurado ba yan? Ano man ang mangyari, Lord, langit ako. Nagtitiwala ako sa iyo. In Jesus' name. Amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala sa ating Diyos na buhay ng buong buo. Can you hear amen? Isa po sa mga classic examples sa Biblia na talagang buong buo na nagtiwala ay si, next po, Shadrach, Meshach, and Abednego. Sino po yan? Mga kabataan. 3 kabataan na nagtiwala. Sabi ni King Nebuchadnezzar, sambahin ninyong statwa na gawa sa ginto. Sabi ng 3 kabataan, ayaw namin ng Dota, ayaw namin ng ML. Gusto namin doon sa OCW Pampanga. Rephrase.
Amen mga kapatid? Hindi kami sasamba dyan sa statwa na ginto mo. Ang sasambahin pa rin namin ay ang Diyos na gumawa ng lahat ng ginto na ginamit mo para sa statwa na yan. Amen? Kaya palapakan natin ang Diyos na buhay. Matindi tong mga kabataan na to. Amen mga kapatid? May paninindigan. Lord, habang ako'y nag-aaral, ako'y maglilingkod sa iyo. Amen mga kapatid? Sapagkat may mga kabataan na, Lord, tsaka na, nag-aaral pa ako, busy. Hindi po totoo yan. Kami po'y produkto, nakapag-aral, kami nakapagpamilya, nagkaroon na ng mga anak, at ito po, narito pa rin kami, naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sapagkat hindi hadlang ang pamilya at karera sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Kina amen? Palapakan natin ang Diyos. Are you still with me mga kapatid? Ganyan din po si Shadrach, Meshach at Abednego. May sakripisyo. Sino pa? Si Abraham. Grabe ang sakripisyo ni Abraham. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sinong anak niya? Si Isaac sa Panginoon in Genesis 22. Tatanungin ko kayo, sino po sa inyo ang may mga anak na? Taas nga kamay. Yan. Ilan po anak nyo? 2? 3? Yan. Ito po. Yung isa po ba pwede nating ialay, kakatayin para sa kasalanan ng iba? Sino? Piliin nyo na po sa 3 o 4 yung anak. Sino pong papayag? Lalo na yung, Pastor, iisa lang. Isa lang po anak ko. Hindi pwede. Tama ba mga kapatid? Pero si Abraham ay may todong tiwala, buong-buong tiwala sa Diyos. Ang tagal niyang inintay ang kanyang anak, pero nung ibinigay, binabawi ng Diyos. Pero sabi niya, Diyos, hinihingi mo ang anak ko, ibibigay ko sa iyo ng buong buo. Amen mga kapatid? Pero nung nakita ng Diyos ang tiwala ng Panginoon kay Abraham, ang tiwala ni Abraham sa Diyos, ang sabi ng Diyos, bumaba ang anghel, Abraham, Abraham, huwag mong sasaktan ng bata. Amen mga kapatid? Nakita ko na nagtitiwala ka sa Kanya. Mahirap ba yung sitwasyon na yon? Napakahirap. Sino sa inyong handang mag-alay ng kanyang anak? Wala po. Tama ba mga kapatid? Pero si Abraham nagtiwala sa Diyos. Bakit? 2 bagay. Kung si Isaac man ay namatay, kaya ba siyang buhayin ng Diyos? Amen. At kung siya man ay talagang natuluyang namatay, kaya ba siyang palitan ng ating Diyos na buhay? Kayang-kaya. Kaya nga po si Abraham ay naging father of all nation. Mas pinadami pa ang kanyang mga anak kasi nagtiwala siya ng buong buo sa ating Panginoon. Can you amen? Sige, palapakan natin ang Diyos. Are you still with me? Another example is Stephen. Ito yung mga naglilingkod sa Diyos. Buong tapang sila na nangaral ang salita ng Diyos. Pero pagkatapos nun, sila ay pinatay. Sino sa inyo ang nagba-Bible study? Taas nga kamay. Meron na ba kayong mga threat na natanggap? O, pag nag-Bible study ka rito, masasaktan ka. Mamamatay ka. O, sige po, hindi na po ako pupunta dyan. Pero itong mga lingkod ng Diyos, kagaya ni si Stephen, siya po ay hinayaan niya na ano man ang gawin ng tao sa kanya kasi may tiwala siya sa kanyang buhay, ang buhay niya ay para sa Diyos. Can you amen? Acts 7:59, look at this. That they kept on stoning Stephen and he called out to the Lord. Habang binabato sa Esteban, ang sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. You see that? Kaya napakalaga na dapat born again ang spirit mo. Hindi kaluluwa ang iyong dapat pinag-iingatan. Ang pinag-iingatan natin ay magkaroon tayo ng born again spirit. Can you amen? Because we commit our spirit to the Lord. Are you still with me, kapatid? To trust God is to refuse to give in to fear. No? Darating ang araw talaga na para bang, Lord, ang bigat-bigat, ang dilim-dilim, bagsak na bagsak ang buhay namin. Pero kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, sino sa inyo nakaranas na para bang bagsak ng kanyang buhay at wala na talagang mapatutunguhan? Amen na kapatid? Anong isang bagay na meron tayo? Pagtitiwala at pag-asa na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Amen na kapatid? Sige, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. At pag natutunan natin ang mga prinsipyo na ito, hindi ka na matatakot. Can you hear amen? Ano ang sabi ng salmista? Psalms 118 verse 17. Look at this. I will not die, but live. Ulitin ko. I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Amen na kapatid?
Nakapumisan sinasabi ng doktor, Mrs., 1 buwan ka na lang. Mister, 3 buwan ka na lang. Aba, tama din ang sinasabi ng doktor na yan, pero mas tama ang sinasabi ng Biblia. Kaya pag dineklara mo, Psalms 118 verse 17, hindi ako mamamatay, hindi ako mamamatay, bagkos ako ay mabubuhay, at aking ipapahayag na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay mabuti sa akin. Ginari, amen? Papahabain ng Diyos ang iyong buhay. Ginari, amen? Amen po ba mga kapatid? Sabi pa ni Pablo, Philippians 1:21, for me to live is Christ, and to die is gain. Nakita niyo yung mga kapatid? Mahirap patayin ang mga anak ng Diyos. Bakit po? Sabi niya, no? Ang mamatay, ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay ano? Pakinabang. Bakit? Kung mamatay man, langit pa rin ang punta mo kay Kristo. Kinari, amen? Amen po mga kapatid? Kaya grabe, pag anak ka ng Diyos, hindi ka natatakot sa kamatayan kasi darating naman talaga ito. Ang mahalaga, kung dumating ito, handa ka na humarap sa ating Panginoong Kristo. Amen? Naalala ko pong isang kwento nung ako po'y bata pa na Kristiyano. Meron pong isang nanay, meron po siyang asawa na lasenggo. At yung kanyang asawang lasenggo, ayaw siya na nagsisimba, ayaw siya na pumupunta sa Bible study. Kaya yung kanyang asawang lasing ay naglabas ng baril. Sabi ng asawang lalaki, pag pumunta ka sa Bible study, papatayin kita. Sabi naman ng nanay, sige, iputok mo. Iputok mo ang baril. Pag pinutok mo yan, pupunta ako sa langit. Pero pag hindi mo pinutok yan, pupunta ako sa Bible study. Amen mga kapatid? Sige, palapakan nga natin ang Diyos. Hindi siya natatakot. Amen po mga kapatid? Samantalang ganun din naman ang mangyayari sa ating buhay. Mabuhay para kay Kristo, at kung tayo man ay mamatay, ay para pakinabang pa rin kay Kristo sapagkat pupunta tayo sa langit. Kinari, amen? Amen po mga kapatid? Ang buhay natin sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Tama ba mga kapatid? Wala pong kasiguraduhan. Lahat nagbabago. People change. Even our surroundings change. Kahit marami ka ng ipon, mamaya wala na yan ulit. Tama ba mga kapatid? Malakas ka ngayon, pero darating ang araw, manghihina ka na rin. Tama ba mga kapatid? Pero ang mga anak ng Diyos na kay Kristo, malaki ang pag-asa. Amen mga kapatid? Amen po ba? At walang dapat ikatakot sa future. Bakit? May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Alam niyo po bang verse natin doon? Jeremiah 29 verse 11. May magandang plano ang Diyos sa atin. Look at this. I say this because I know what I am planning for you. Anak, may plano ang Diyos. Nagsasalita. Ano yon? Says the Lord. I have good plans. Sabi nga natin, good plans. For you, not plans to hurt you. No? Sinabi niya ng tahasan, hindi para saktan ka. I will give you hope, pag-asa, and good future. Hindi lamang po future dito sa lupa, kundi future pagdating natin sa langit. May buhay na masagana at buhay na walang wakas po tayo. Amen? Kaya huwag tayong matatakot. John chapter 10 verse 10 says sa The Message, the thief is only there to steal and kill and destroy. I, Jesus, came so they can have, look at this, real and eternal life. More and better life than they ever dreamed of. Ikaw ba'y nangangarap na magandang buhay? Ha? Ikaw ba'y nangangarap na ikaw ay darating ang araw sa sagana? Look at this verse, John 10:10. Mas maganda pa ang buhay. More and better life ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ito'y dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng salmista, Psalms 56 verse 11. Nakakasunod po ba tayo? Anong sabi? Pakibasa natin. In God, I trust. Kanino siya nagtitiwala? In God, I will not be afraid. What can man do to me? No? Ang totoong nagtitiwala sa Diyos, walang tao ang sinumang pwedeng manakot sa Kanya. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Walang tao ang sinumang pwedeng manakit sa Kanya. Bakit? Sagot siya ng Diyos sa lahat na nagtitiwala ng buong buo sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid?
Amen. So, sagutin natin ang tanong na ito, how does perfect love cast out fear? No? Papaano nawawala ang takot gamit ang perpektong pag-ibig ng Diyos? Let's look at the verse. 1 John 4:18. Sabayan nyo nga po ako, everybody. There is no fear in love. Perfect love drives out all fear. No? Sabi nga po natin, perfect. Yan. Kasi hindi lang basta love, kundi perfect love ang nagwawala ng lahat ng takot. Ang Greek word ng salitang perfect ay teleios. Sabi nga natin, teleios. Very good. It means complete perfection. Ano pa? Full-grown, mature, meaning there's a call for growth. No? Ibig sabihin, may paglago. Saan? Growth in mental and moral character. Ibig sabihin, ang perfect love pala, ito po ay merong paglago. Saan? Sa iyong kaisipan at sa iyong pag-uugali. Amen po mga kapatid? Na dati, pag mayroon kang sakit karamdaman, iinom ka agad ng gamot. Pero dahil ikaw ay pinatalino na ng Diyos sa kanyang salita, anak, sa aking latay at sugat, pwede ka rin gumaling. Amen mga kapatid? Kaya pag mayroon ka sakit karamdaman, sinabi mo, in Jesus' name, sakit karamdaman, lumayas ka sa aking katawan. Amen? Amen po ba? At pag pinaniwalaan mo ito, sigurado na ang yung salita ng Diyos ay mararanasan natin. Amen? In other words, the only way to overcome fear is to undergo teleios. Sabi nga natin ulit, teleios. Anong ibig sabihin? Sa madaling salin, to grow in your love for God. No? Kayo ba'y lumalago sa pag-ibig ng Diyos? To grow in the love for Jesus sa ating paglilingkod. Amen mga kapatid? Naiiwasan natin ang mga bagay na mag-worry tayo at maging bitter sa buhay kung tayo po'y nag-grow sa ating Panginoon. Amen? Sino po sa inyo ang dati hirap magpatawad? Huh? Pero dahil naranasan mo ang presensya ng Diyos at ang pagpapatawad ng Diyos, kaya mo na rin magpatawad sa Kanya. Bakit? Teleios, nag-grow. Amen mga kapatid? Nag-grow po ba tayo sa Panginoon? Amen. Bakit? Tingnan niyo ang pangako ng Diyos. Romans 8:28. Everybody. And we know that in all things, God works for the good, no? Not for the bad, for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Yan ang pangako ng Diyos. Mahal niyo bang Diyos? Mahal niyo po bang Diyos? Pag mahal mo ang Diyos, all things work together for the good. Amen na kapatid? Anong yung sabihin ng all things? Pangit ang nangyari, maganda man ang nangyari, pangit ang nangyari, maganda ang nangyari, all things work together for good. Ikakabuti mo pa rin yan. Tama mga kapatid? Kasi mahal mo ang Diyos. May purpose siya. Sabi nga nila. Amen na kapatid? Tinawag ka sapagkat meron siyang purpose sa ating mga buhay. Are you still with me? Kaya hindi tayo natatakot. We still keep growing in the love of God. Are you still learning? Amen. So, dito po tayo magtatapos. Sagutin natin ang tanong na, how can love be perfected? No? Paano nga po ba natin magiging ganap ang pag-ibig na iyan? Sabihin natin, process. Yan. May proseso po yan. Ang pagiging perfecto ay hindi po kagad, perfect ka na. Tama ba mga kapatid? Meron diyang proseso. It doesn't arrive flawless. It grows. Sa Tagalog, dahan-dahan. Sabi nga natin, dahan-dahan. Inaalis ng Diyos yung mga masasamang ugali at pinapalitan niya ng magaganda upang maalis din ang takot natin sa ating mga kinakatakutan. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? 1 John 4:11, sabi diyan, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No? Paano magiging perfect ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ayan ang sagot. Love one another. Mahal mo bang yung kapwa? Mahal mo ba ang iyong kapatid sa Panginoon? Doon mo palang makikita na lumalago ka sa Panginoon. Kasi minsan, di sila kaibig-ibig, di ba? Kahit nga ikaw din, di kaibig-ibig. Pero dahil nandito tayo sa isang pamilya, namamahal natin ang isa't isa. Can you hear amen? Ano pang isang sagot? 1 John 4:20-21,
If anyone says, I love God, yet hates his brother, ano sabi? Is a liar. Sinungaling. Sino nagsasabi sa inyong mahal niya ang kanyang kapatid? Taas nga kamay. Mahal niyo po ba ang mga kapatid niyo sa Panginoon? Lahat ba nang nandito ay mahal niyo sa Lord? Pero galit ka sa isa, you're a liar. Sabi ng Biblia. Can I hear amen? Amen po ba? For anyone who does not love his brother, whom he has sinned, cannot love God, whom he has not sinned. Obviously, paano mo nga naman mamahalin ng Diyos? Hindi mo naman siya nakikita. Pero yung kapatid mo, nakikita mo, hindi mo mamahal, sinungaling, sabi niya. 21, and He has given us this command. Ano yung utos? Whoever loves God must also love his brother. So, ano yung una kanina? Love one another. Ang ikalawa po, do not hate your brother. Magkaiba po yun. Amen mga kapatid? Sapagkat minsan ay nagmamahal ka nga, pero minsan ay nag-hate ka rin. Nagagalit ka pa rin. Amen mga kapatid? Dapat po, as you grow, ay puro pag-ibig na lamang ang matira sa ating mga buhay. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So let me give you a life application of this lesson on how do we fight fear with love. Are you interested? No? Paano natin malalabanan ang takot gamit ang pag-ibig? Number 1, everybody, avoid a fearful mindset. No? Sa Tagalog, iwasan mo yung mga kaisipan na nakakatakot. Amen po mga kapatid. Sino sa inyong mahilig manood ng horror? At katapos pag nanood ng horror, hindi makapag-CR. Kasi baka pag umupo, may kamay daw na lalabas. Amen mga kapatid? Tinakot mo yung sarili mo, tapos natatakot ka na, takot ka. Iwasan. Sabi sa katabi, iwasan ang mga nakakatakot na kaisipan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Rebuke it. Amen po? Sa Mark chapter 4, nung ang mga disipulo po namamangka at si Jesus ay natutulog, dumating ang bagyo, halos lumubog na sila. Sabi ng mga disipulo, Panginoon, matutulog ka lang ba dyan? Mamamatay na kami. No? Anong sabi ng Panginoon? Why are you afraid? Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong faith or pananampalataya kay Kristo? Amen ba mga kapatid? Minsan ba nararanasan mo na minsan natutulog ang Diyos? Na kahit tawag ka ng tawag, hindi ka naririnig ng Diyos, huwag mong isipin yon. Amen mga kapatid? Kasi pag inisip mo na wala ang Diyos, hindi ka sinasamahan ng Diyos, takot ang papasok sa atin. Amen po ba mga kapatid? And the root of fear can be traced on this. When we are afraid, it means that we do not know God as a good Father. Amen po mga kapatid? Pag natatakot ka, hindi mo alam na ang Diyos, ang Ama pala natin ay mabuting Ama. Kaya sino po ba yung mga tatay dito? Taas ang kamay. Mabubuti po ba kayong mga tatay? Amen po ba? Yes. Kung kayo ngay mababait sa inyong mga anak, mas mabait ang ating Ama. He is a good, good Father. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So, next, fear encompasses in 4 main lies that twist the character of the Father. Pag natatakot ka, nababali yung 4 na ugali ng Diyos, Ama sa langit. Ano yon? Number 1, sabi mo, God will not take care of me. No? Pag hindi mo kilala na ang Diyos mo ay good Father, na iisip mo, hindi ako aalagaan ng Diyos. Amen po mga kapatid? Naranasan nyo na ba na hindi kayo inaalagaan ng Diyos? No? Number 2, God does not love me. Wow, mabigat to. Hindi ako mahal ng Diyos. Kaya natatakot. Number 3, God is unwilling to help me. No? May Diyos ba talaga? No? Sabi nga ng kanta, natutulog ata ang Diyos. Hindi niya ako tinutulungan. And number 4, my circumstances are too far gone for God to intervene. No? Bagsak na ako. Kahit ang Diyos, hindi na ako kayang iahon at tulungan. So kapag ito ang mga naiisip mo, takot ang papasok sa iyong puso. Sapagkat hindi mo kilala ang iyong Ama sa langit. He is a good Father. Amen po mga kapatid? Ang Diyos natin ay napakabuting Ama. God is good? And all the time? All the time, God is good. Sa lahat ng oras at panahon. Can you hear amen?
Kaya huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Avoid a prayerful mindset. Number 2, next po, malapit na po tayo. Number 2 is, everybody, sulat nyo yan. Discover the Father's heart. No? Kaya pala hindi mo alam kung ano ang tibok ng puso ng ating Ama sa langit. Kilala mo ba talaga ang iyong Ama sa langit? Kilala nyo ba talaga ang Diyos na pinaglilingkuran nyo? Sa amin po sa Bible School, dito po sa likod natin, doon po kami nag-aaral. 3 prinsipyo lang ang lagi kong pinapakibisado sa aking mga estudyante. Knowing God is equal to loving God is equal to serving God. Again, knowing God is equal to loving God is equal to serving God. Hindi mo kayang paglingkuran ang Diyos na hindi mo mahal. At hindi mo kayang mahalin ang Diyos na hindi mo kilala. Amen ba mga kapatid? Alam mo bang puso ng Ama sa langit? Kung kilala mo talaga ang Ama mo sa langit, hindi ka magtatampo sa Diyos. Luke 11 verse 9, look at this. So I say to you, sabi ni Jesus, ask and it will be given to you. Humingi ka, bibigyan ka. Seek and you will find. Baka naman hindi ka pa naghahanap, kaya wala kang makita. Ano pa? Knock and the door will be opened to you. Verse 10, for everyone who asks receives, and he who seeks find, and to him who knocks the door will be opened. Tapat ba ang Diyos sa kanyang pangako? Pag humingi ka, ano sabi niya? Bibigyan ka. Pag humanap ka, ikaw ay makakasumpong. Pag kumatok ka, grabe na to, effort talaga. No? Kakatok ka talaga sa tao. Pagbubuksan ka ng pinto. Can you amen? Ganon din sa ating Ama sa langit. Gawin mo ang lahat ng paraan para maabot mo ang puso ng Diyos. Amen ba ang patid? Ask, seek, and knock. Matthew 6:26, sabi rito, look at the birds of the air. No? They do not sow or reap or store away in barns, and yet, look at this, your heavenly Father feeds them. No? Ang mga ibon na yan, na palisaw-lisaw sa paligid natin, hindi sila nagtatanim. Hindi rin sila nagtatrabaho. No? Hindi sila umaani, sabi ng Biblia. Pero ano nangyari? The Father feeds them. Amen po mga kapatid? Nakakita na ba kayo ng ibon na nag-uopisina? Wala naman, di ba? Palisaw-lisaw lang yan. Kung may makitang tutukain, tutukain niya. Amen po mga kapatid? Sino nagpapakain? Ang ating Ama sa langit. Tingnan yung tanong ni Kristo, are you not much more valuable than they? Hindi ka ba mas mahalaga sa ibon? Sagutin niyo po ako. Mas mahalaga ka ba sa ibon? Yes. Who are you by worrying can add a single hour to his life? No? Ang pag-aalala mo, hindi yan madadagdagan ang buhay mo kahit isang oras. Amen po ba? Ang mas maganda na lamang kung ang ibon nga pinapakain ng Diyos, ako pa kaya, anak ako ng Diyos, papakainin ako ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Are you still with me? Yan ang puso ng Ama natin, ha? Huwag mong kakalimutan. And number 3, dito tayo magtatapos, protect your heart. No? Since Heart's Day naman, maganda to. Ingatan mo ang iyong puso. Huwag mong patigasin ang puso mo. Bakit? Sa panahon na ikaw ay nahihirapan, sa panahon na ikaw ay nagdadalamhati, minsan tumitigas ang puso mo. Ayaw mong lumapit sa Diyos. Brothers and sisters, healing starts with breaking. Amen po mga kapatid? Kapag ikaw ay binabasag ng Diyos, kasi gusto kanyang hulmahin sa paraan na nais niya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So again, next, perfect love cast out fear. Basahin nga po natin. Perfect love cast out fear. Hindi lang basta love, perfect love. Matthew 16:24, then Jesus said to his disciple, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. 25, for whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. Ano yung masusumpungan mo? Buhay. Buhay na walang hanggan. Sa Tagalog, kung ang yung inahanap mo lagi ay yung buhay, hanap buhay, pagkakakitaan, mawawala din yung buhay mo na yan.
Sabi ng Biblia. Amen mga kapatid? Pero kung ang buhay na yan ay ginagamit mo sa paglilingkod sa Diyos, ginagamit mo ang buhay na yan para sumamba sa Diyos, you will find life. Amen po mga kapatid? Bakit ang buhay na yan ay nasa ating Panginoong Kristo? So, hindi ka dapat matakot sa buhay na ito. Sapagkat si Kristo mismo ang buhay at muling pagkabuhay. Look at that assurance. Sabi ni Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Buhay. Siya na ang buhay, at kung namatay man tayo ngayon, may mga kapatid tayong namatay na, siya ang muling pagka-buhay. Grabe. Sinigurado pa rin ng Diyos, kahit mamatay ka sa physical, pwede kang buhayin ulit ng Diyos, hindi ka na mamamatay. Kaya hindi tayo dapat matakot sa buhay. Ang mga anak ng Diyos na namamatay, ang tawag natin na tulog lang. Bakit? Kasi silang bubuhayin at babangunin ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen? So, do not be afraid. Give your life to Jesus. Amen po ba mga kapatid? Hindi ang love mo sa Diyos ang magtatanggal ng takot. Ulitin ko, mahal niyo po bang Diyos? Hindi yung pagmamahal na yan ang magtatanggal na sa iyo ng takot. Ano ang magtatanggal ng takot sa iyo? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Amen po ba? Sige, tayo po tayong lahat. Last verse. 1 John 4:10. Look at this. This is love. Not that we love God. No? Ito yung pag-ibig hindi dahil mahal mo ang Diyos. Ano daw yon? But that He loved us, and look at that, sent His Son, Jesus, as an atoning sacrifice for our sin. Amen na kapatid? Nawawala ang lahat ng takot natin kasi alam mo, mahal ako ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong sarili, mahal ako ng Diyos. Isa pa nga po, mahal ako ng Diyos. Sa huling pagkakataon, sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Amen po mga kapatid? Are you convinced with that? Kasi pag nagsimula ka doon, mahal ako ng Diyos, lahat na ng takot mo ay mapapawi. Sigurado ang iyong buhay, may buhay na walang hanggan ka pa kay Kristo. Can I hear amen? May natutunan po ba kayo mga kapatid? So what is our Macarius Challenge? Next po, everybody. Grow your love for God and give your heart. Kanino? Kay Jesus. Isa pa nga po, grow your love for God and give your heart to Jesus. Lumago ka sa agape kind of love. Practicein mo ito palagi. Amen? At higit sa lahat, ibigay mo ang puso mo sa Panginoong Kristo. Pag ginawa mo yan, ang iyong buhay ay mapapawi ang lahat ng takot. Shall we pray? Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, thank you so much for this wonderful time of Bible study, Panginoon. Na sa araw na ito, natutunan namin na huwag nang mag-alala, huwag matakot sa mga bagay na nakikita namin. Because sometimes, Lord, fear paralyzes us. Na kung kami natatakot, hindi kami nakakakilos, hindi kami nakakapag-pray, hindi kami nakakalapit sa iyo. Pagkos pinagdududahan pa namin ang iyong mga katangian. Lord, forgive us for doubting you that you are a good Father. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Pinakita mo ito, Panginoon, sa mundo. Ikaw ay nagbigay ng iyong anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi mo pinabayaan ang iyong anak na si Jesus. Siya po ay patuloy mo pa rin inalalayan sapagkat siya'y naging masunurin sa iyo. Lord, sa oras na ito, dalangin po namin na maranasan din namin ang pagmamahal na ipinakita mo sa amin. Na kung paanong inibig mo kami, sinakripisyo mo ang buhay ng iyong anak. Lord, darating din ang araw, kaya na rin namin magpatawad. Kaya na namin magpasensya. Kaya na namin gumawa ng kabutihan sa mga tao na hindi naging mabuti sa amin. Thank you for that agape kind of love, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat kung minsan nakakagawa kami ng mali dahil kami natatakot. Lord, salamat because your perfect love
drives out all fear. Ano man ang mangyari sa amin sa mundong ito, kami po ay sigurado. Kami ay pupunta sa langit. Kami ay pupunta dyan sa iyong piling. Sapagkat kami binigyan mo na ng buhay na walang hanggan. Thank you for that such wonderful gift to us. Salamat po, hindi lamang po buhay na walang hanggan ang pinagkaloob mo sa amin, kundi kagalingan, pagpapala para sa aming pamilya, sa aming mga anak, proteksyon sa anumang sakit, karamdaman, at maging sa mga sakuna, kalamidad at aksidente. Kaya sabi nga ng salmista, I will not die. Hindi kami mamamatay, but live and proclaim what the Lord has done in our lives. Kaya mo, Panginoon, na lagi namin pagmalaki na ikaw ay mabuting Ama sa aming mga buhay. Salamat po ng marami at binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At lahat ng naniniwalang ang Diyos ay mabuti ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating challenge sa araw na ito, everybody? Grow your love for God and give your heart to Jesus. Amen mga kapatid? Every Heart's Day, kay Jesus mo na lang bigay ang puso mo. Amen po mga kapatid? At hindi ka magsisisi. Are you blessed? Super. Kung kayo po'y na-bless, ay pagpalain din po natin ang gawain ng ating Diyos na buhay. To God be all the glory. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!